We're gonna make this training, quick lang, pero malaman. Kaya, wag kang kumurap. Charot, wag kang kumurap. So, ayan, no? Ito ba ay madalas mong na-experience? Sino nakaka-experience nito? I know maraming bago dito. If you're 3 months and below pa lang sa business natin, can you comment number 1? If 3 months and below ka pa lang sa business natin, I just want to see your audience kung marami dito mga bago. Can you comment number 1? If 3 months and below ka pa lang sa business natin. Wow, may mga bago pala talaga dito, no? Sila Mentor Arlene, Mentor Susan, Mentor Lalaine, Mentor Dionisio, Mentor Ollie, Mentor Wilma. Thank you. So, para po sa mga bago, ayan, I know marami sa atin nakaka-experience nito, no? Na-experience mo na ba to? Sinasabi mo sa mentor mo, mentor, ang dami ko na nakausap, wala pa rin ako napapapiliin. Hindi ko na alam anong sasabihin sa mga prospects ko after IBP. Ano yung isasagot ko na response sa kanila? Or ano ba ang dapat kong gawin para mapapay in sila? Isa ba to sa mga naging questions mo? Kung isa ito sa mga naging questions mo, ito yung pag-uusapan natin, no? Yan yung sasagutin natin sa training na ito kung paano mo magagawa na makapagpa-PIN. Paano mo rin magagawa na makapagpa-OTS katulad ng mga top mentors. Okay? If this is your question, para sa yung training na to. So after this training, you should be able to learn how to close the deal. Kasi ano ba ang goal, mga men? Ang goal po natin is OTS. Pakitype nga OTS sa gustong maka-attract na OTS or on the spot. So natutunan natin yan sa mga mentors. So matuto kang magpa-OTS, magpa-OTS. Pag sinabi ng OTS ng mentor mo or OTS, okay, it means on the spot. Ibig sabihin pag may kausap ka on the spot, magpe-pay in na yan, magbabayad na yan. Okay? Ano ba dapat ang mindset when it comes to OTS? Minsan kasi iba nahihiya, no? Madalas marami mga bago nahihiya magpa-OTS. Naalala ko before, isa sa mga sinasabi ko sa mga prospects ko after the presentation, ang haba ng presentation ni mentor. Dati si Mentor Kat pa yung nagpe-present for us nung bago pa lang kami nila mentor just sa business. Isa sa mga prospects ko, sinabihan ko after ng habang presentation, sige po, pag-isipan nyo na po muna. yun yung pinakapangit na closing spiel na sasabihin mo. Yung after ng mahabang presentation ng mentor mo, sasabihin mo, pag-isipan mo na lang muna. Huwag niyong gagayahin yun. So, pag gano'n ang closing spiel mo, wala ka po talagang close. Dapat ang goal mo, OTS. Ang OTS, hindi po yan para sa atin. Yung iba naiya sila magpa-OTS kasi feeling nila, parang masyado kang aggressive. But no. Yung OTS, hindi yan para sa atin, pero para sa prospects po natin yan. Kasi kung gusto mo na mag-start na kumita yung prospect mo, ma-experience na yung benefit sa IAM, okay, kailangan mag-start na sila kasi hindi sila kikita kung hindi sila magsisimula. Tama? And kung mag-join man sila later, bakit later pa? Pwede naman ngayon, tama? Mas advantage ng mga prospects natin kung mag-join sila ngayon. Kaya natin sila pinapa-OTS. Kaya kapag may kausap ka, yan ang goal mo, OTS. Ang dami nag-comment ng OTS. Pero para mangyari yan, diba, syempre, may mga principles ka na dapat to keep in mind para mas confident ka when it comes to closing the deal. Diba? So sabi nga, kung gusto mo ng resulta ng mentor mo, pakinggan mo yung tinuturo ng mentor mo. So doing this business, nakapag-direct na po tayo dito ng total of 744. Pwede na ba? Sino gusto? Diba? Nang ganyang directs. Grabe, dati, sabi ko, grabe makapag-direct lang ako ng isa or dalawa, pwede na. Pero ang lupit, diba? Wala pala talagang imposible. Diba? Total of 744 directs and counting na po tayo. Diba? Doing this business. So, ibig sabihin, diba, ganitong karaming tao ang nagtiwala at natulungan na rin po natin sa opportunity na ginagawa natin. Okay, directs pa lang po yan, hindi pa po dyan kasama yung na-produce ng ating team. So, sino ang gusto ng ganitong directs? Comment ka, I am next. Ayun, may mga nag-I am next na kaagad, oh. Thank you mga men sa mga nagko-comment. So, mag-share tayo ng maraming tips, kung paano natin na-hit yan. On top of the directs, dito rin po tayo nakapag-sold, diba, ng more than 40,000 boxes ng ating IAM Worldwide products. Yes, kapag i-apply mo yung mga tips sa pag-uusapan natin ngayong araw na to,
'Di ba? Hindi lang directs yung pwede mong makuha dito, no? Pwede ka rin magkaroon ng maraming sales. 'Di ba? So, 35,000 plus yung boxes ng Amazing Pure Organic Barley dyan. Sinong gusto? Ganong karaming directs, ganitong karaming sales, may na-build na team, mahit yung mga incentives ng I Am Worldwide. Again, walang imposible. Lagi mong tatandaan kung ano yung kung ano yung present ng mentor mo, yan ang future mo. Okay? Kaya kung gusto po natin na makuha yung kanilang mga resulta, pakinggan po natin yung mga tinuturo ng ating mga mentors. Napaka-bless natin dito sa I Am Worldwide kasi yung mga nagtuturo dito resultado. Okay? Ibig sabihin, pag in-apply mo, yung mga ituturo ng mga mentors mo, kung ano yung naging resulta nila, pwede mo ring maging resulta. 'Di ba? Or sino yung gusto ng ganito? Yung may magpapadala na lang sa'yo ng bank slip, 'di ba? Screenshot ng PayPal, nakapag-pay in na ng nakapag-pay in na ng Jade. Again, that is our goal. OTS or on the spot pay in. Okay? Pero again, 'di ba, principles to keep in mind para makapagpa-pay in ka. Sabi nga dito, no, it takes practice, preparation, and patience. So if you're writing down, can you write down practice, preparation, and patience? Okay? Kasi when it comes to closing the deal, hindi pwede talaga na nakikinig ka lang ng training. Hindi mo mamamaster ang isang skill nang walang practice. Lagi mong tatandaan yan. Parang sa mga sports, hindi mo mamamaster yung basketball, hindi mo mamamaster yung swimming kung nanonood ka lang. Kailangan gawin mo, tama? Ganon din po sa closing. Kahit gaano pa kadami yung maya attendan mo ng mga trainings, mga mentorings, turuan ka ng mentor mo kung paano, pero kung hindi mo siya i-apply, hindi mo siya mamamaster. So okay lang ba na after this training, application ka agad? I-avoid natin yung analysis paralysis kasi hindi ka matututo kung hindi mo ma-apply. Like for example, hala, baka mamaya hindi mag-pay in yung kausap ko kasi mentor ko lang yung may kaya na makapag-close. Kung ganun lagi yung nasa mind mo, definitely, hindi ka talaga makakapagpa-OTS. Kaya it starts with application. Okay? Kailangan ng practice. Pero syempre, para ma-practice mo yan, kailangan din po ng preparation. Kailangan handa ka. Kasi sa gera, hindi ka pwedeng sumabak ng walang bala eh. 'Di ba? Yung baril mo, tama? Ganun din po sa closing. Para maging successful ka sa pagko-close ng mga prospects mo, kailangan mo maging equipped. Ano yung mga bagay na kailangan equipped ka? Right mindset, yung mga tools, yung mga knowledge. Kaya napaka-important po ng mga trainings. Okay? The most prepared are always those who are attending trainings. Kaya wag mong ine-neglect yung training. Naalala ko nung nagsisimula kami before, kahit part-time kami doing the business, walang humpay, uma-attend po tayo ng training every single day. Okay? Six days a week. Nakakasad pa nga kapag Sunday kasi walang training nun sa office eh. Ganun po kaming kagigil sa training, kaya na-equip po tayo. 'Di ba? With the skills, sabi ni Mentor NJ, tama. 'Di ba? Usually, mga confident sa closing, alam nyo kung sino, yun po yung mga handa. Kaya kung gusto mas maging confident, kailangan handa ka. Okay? Kailangan talagang nagbibigay ka ng time for training para mas marami ka pong matutunan. Okay? And of course, patience. Wala naman po kasi talaga magaling ka agad eh. Wala rin namang successful ka agad. Oo. Pero bottom line, lahat ng mga bagay naaaral. Kaya kung tingin mo weakness mo yung closing, okay lang yan. Okay? Ang importante, umatan ka ng umatan ng mga training. Tsagain mo, no, na matuto sa ganitong mga sessions. Mag-practice ka. Okay? Kasi darating din yung time, ikaw na rin yung isa sa mga malulupit, 'di ba, na mag-closing. Darating yung time, ikaw na yung isa sa mga nakakapagpa-OTS ng Jade. Dami kong kilalang ganyan. Nung una, halos walang mapapay-in kahit copper, pero ngayon sunod-sunod yung pay-ins na Jade. Ikaw na ba ang susunod dyan? I-claim mo na yan. 'Di ba? Kasi lahat ng bagay naaaral. Okay? Kaya kailangan matyaga ka, kailangan patient ka, kasi hindi ka magkakaresulta kung unang attempt mo pa lang sa closing, tas rejected ka na, quit ka na. Okay? Lahat ng mga magagaling na mag-close sa business, paulit-ulit nilang ginagawa kahit nare-reject sila, dun po sila natuto. So be patient, wala pong overnight success. Okay? Kung i-apply mo to, again, it takes practice, preparation, and patience. Sabi nga dito, do it over and over again until it becomes part of who you are. Okay? Kailangan dumating
Pamute po yung mga yung mga may naka-unmute. Paki-mute po. Thank you. Sabi nga dito, do it over and over again until it becomes part of who you are. So, kailangan dumating sa point na yung pag-share ng business, pag-closing, tulad na po siya ng paghinga at pagkain mo araw-araw. Ibig sabihin, hindi ka po sanay na wala kang kinakausap everyday. Nasa point ka na ba sa business natin na hindi ka sanay na wala kang kinakausap everyday? Yung kailangan lagi kang may kausap na customer, kailangan may lagi kang kausap na client, lagi kang may kino-close. Okay? Kasi kung part ka po ng business tapos hindi okay lang sa'yo na wala ka nakakausap, wala ka na closing, malabo po talaga na magkakaresulta ka. Okay? Kaya kailangan paulit-ulit mo po talagang gagawin yung pag-closing, pagkausap sa mga prospects natin. Okay? Sabi nga dito, mastery is not a function of genius or talent. It is a function of time and intense focus applied to a particular field of knowledge. Kumbaga, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Narinig mo na ba yun? Kumbaga, wala po yan sa galing. Kasi marami tayo kilala, no? Magaling sana, pero since hindi po nila sinisipagan yung negosyo, wala rin silang resulta. Pero again, marami rin po tayo nakilala dito, first time gawin yung ganitong business, walang experience sa sales, inaral po nila yung IBP and closing, matyaga sila, binibigyan po nila ng oras and focus, na ang gagaling na mag-closing. Nakakapag-closing pa ng Jade, no? So mastery is not a talent but a result of hard work. And sabi nga dito, we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. So what does it mean? Okay, we cannot cheat the results, mga mentors. Kung ano resulta mo ngayon, it's because of your habits in the past. So, kung hindi ka satisfied sa results mo ngayon, wala ka na magagawa dyan. Diba? But good news, you have the chance to change your future by changing your habits today. Okay? Kasi again, we are what we repeatedly do. Kung gusto mo di ka nauubusan ng pay-ins, make it a habit na i-apply lahat na matututunan mo today. Okay? So, napakaganda ng mga quote na to, no, to keep in mind. So, ano nga ba yung closing? Ito na mga men. Dito na tayo sa ating main topic. Ano nga ba ang closing? So, sabi dito, closing a sale is a mutual agreement of both parties as the buyer acknowledges that there is a need and the seller is able to fulfill the needs of the buyer. Okay? Ibig sabihin ng na-close mo, yung business presentation, nagkaroon na kayo ng agreement. Nag-fill out na ng form at nagbayad yung prospect. Kasi na-realize ang prospect mo na kailangan niya yung opportunity, kailangan niya yung product natin. Okay? At na-i-provide mo yung needs niya. Okay? One concept na kailangan mo matutunan dito, okay? Hindi lang kailangan madaldal ka or magaling ka magsalita para makapag-close ng deal. Meron kasing ganun eh. Ang thinking nila, kaya naman nakakapag-close deal yan eh, kasi madaldal siya. Means, ang galing-galing niya magsalita. Wala po yan doon. Para makapag-close ka ng deal, ito ang susi. Okay? Pakinggan mo to ha. Ito ang susi. Kailangan maparealize mo sa prospects mo na kailangan niya ng product or opportunity natin and matutulungan mo siya dyan. Okay? Again ha, kailangan maparealize mo sa prospect mo na kailangan niya ng product at opportunity natin. So sabi dito, no, closing is the art of matching product benefits with the customer needs or desires. Okay? Kaya it's very important na talagang kausapin mo yung prospect mo. Alright? Alamin mo yung needs ng prospect mo. Alamin mo yung desires niya. Kasi para ma-closing pala, kailangan marunong kang mag-match ng need ng prospect mo sa kung ano yung kayang i-offer ni I Am Worldwide. Tandaan niyo po itong concept na to. Kasi kapag alam mo to, clear sa'yo to, walang hindi ka ma-close. Okay? For example, meron kang prospect na kaya siya nag-i-inquire kasi na-realize niya na kailangan niya ng product. Okay? Kasi meron siyang sakit. Okay? Pero ikaw, push ka ng Complan. Yes, maganda naman yung Complan natin. Pero hindi mo pa kasi na-address yung pinaka-concern ng prospect mo. Would you think mapapapayin mo si prospect sa ganyang scenario? Probably not. Kasi hindi mo pa na-address yung concern niya. Okay? Lagi mo tong tatandaan ha, people don't care how much you know until they know how much you care. Of course, you're familiar with that quote. Again, people don't care how much you know
until they know how much you care. A great salesperson or network marketer is a good listener. Okay, kung gusto mo makapagpa-pay-in, kailangan maging sensitive ka sa needs ng mga prospects mo. Okay? Kasi kung na-address mo kung anong need niya, kahit anong i-offer mo on the side, i-accept niya yan. Okay? Bonus na yun on the side. 'Di ba? Kung ano man yung gusto mong i-offer, para hindi siya humindi sa opportunity. So, para makapagpa-pay-in ka pala, kailangan customer-focused ka versus self-focused. Okay? Most of the time, we think, ano ba yung maganda para sa atin, 'di ba? Yung package na gusto natin. Without thinking, ano ba talaga yung need ng prospect natin? Kaya tayo nahihirapan magpa-pay-in, tama? Pag customer-focused ka, you're always thinking, ano ba yung need ng prospect mo? Ano ba yung current problem or issues ng prospect mo na pwede mo siyang matulungan i-resolve? Okay? As if you are customer-focused, you should act as a consultant, not just a salesperson. Okay? Act as a consultant, not a salesperson. Kasi nararamdaman ng prospect mo kung binibentahan mo lang yan versus concerned ka sa kanila. Okay? So you're always thinking, paano ko kaya matutulungan na ma-resolve yung problem ng prospects ko? Then you match it with the benefits of our product or opportunity. Okay? Ang kagandahan sa business natin, ano? Ang sarap i-promote ng item. Why? Kasi ang dami nating iba't ibang products na lineup, no? Na nakakatulong sa iba't ibang health issues ng prospect natin. May mga problema sa health, we have the amazing barley. May mga bata na gusto maging healthy, we have the choco barley. May mga gusto magpaganda ng skin, we have the amazing acai berry with collagen. May mga gusto magpapayat, we have the amazing Garcinia Cambogia. Di ba? Iba't ibang line-up ng ating mga produkto. Gusto pala kasi ng immune system, we have the amazing Immunergy. Meron tayong mga prospect, may cancer sa bulsa, we have this amazing opportunity, 13 ways to earn ng IAM worldwide. Di ba? The fact na nagtatrabaho yung prospect mo, pwede mong i-offer yung compla natin, yung opportunity na pwede silang kumita. Tama? Kasi need niya ng cash, need niya kumita, pwede mong i-offer yung opportunity. Ang daming opportunity na pwede nating ma-resolve yung mga needs ng prospect natin. Kaya kailangan yan yung maramdaman sa atin. Okay? Ayan isa pa sa mga malulupit na diamond natin, andito, Mentor Aryan, mga nakikinig pa ng ating training, di ba? Kaya, walang reason, no, para hindi ka umattend ng ganitong mga training kasi kitang-kita natin kung bakit ang lulupit ng ating mga top mentors kasi uma-attend pa ng ating training. Nakukuha po ba yung concept ng mentors? Again, act as a consultant, not a salesperson. Be customer-focused. Okay? Always keep in mind, ano yung need ng prospect mo? Be a great listener sa iyong prospect. People don't care how much you know until they know how much you care. Thank you, Mentor Aryan. Mana po sa inyo. Okay? So, ayan. So, before closing, paano pa natin mas may enhance yung ating skill? Sino dito gusto lumupit sa closing? Comment number 1. Okay, kung gusto mo lumupit sa closing, kailangan master mo tong mga to, no? Always attend trainings, IBPs, and mentorings. Okay? Always attend trainings, IBPs, and mentoring. Paulit-ulit na yung mga top mentors natin, no? Minsan parang sirang plaka na yung mga mentors natin, no? Ment, attend training, ment, attend training, ment, attend IBP, ment, attend team gathering. Diba? May purpose kung bakit ka laging kinukulit ni mentor na umattend. Paulit-ulit talaga. Okay? Kasi kung gusto mo magka-resulta, kailangan may production ka. Para may production ka, kailangan ginagawa mo itong mga activities na to. Pero para magawa mo to confidently, kailangan mataas yung knowledge mo sa business. Kaya kailangan umattend ka pa ulit-ulit ng training, IBP, and mentorings. Ganito kasi mga mens. Usually kasi pag bago ka, okay, hindi ka pa talaga confident. Tama? Kasi di mo pa alam yung sasabihin mo, di mo pa alam yung isasagot mo sa prospect mo pag nagtanong sila. But as time goes by, kaka-attend mo, yung mga fear mo sa pagkausap or closing, mawawala yan. Kasi mas madami ka ng alam. Mas madami ka ng masasagot na concerns ng prospects mo. So, yung confidence pala natin sa business, no, it's directly correlated to our knowledge. Lagi mong tatandaan yan. Increased confidence
means you have increased knowledge. And that will happen through constant learning. Kung gusto mo tumaas yung confidence mo sa business, when it comes to promoting our product, our opportunity, minsan nagtataka tayo, bakit ang confident ng mentor na to? Anong ginawa niya? Hindi mo kasi nakita yung behind the scenes na nagpupuyat yung mentor na yun, kaka-attend ng mga trainings. Diba? So if you want to have that same confidence sa mga top mentors, for example, sila Mentor Aryan, pag nagsalita, talagang, wala, papapayin ka ng Jade eh. Diba? Kasi, hindi nyo nakita ng mga times na nagsisimula sila Mentor Aryan, paulit-ulit umaattend ng mga trainings, sa mga mentorings, walang palya. Again, increase confidence. It comes through constant learning. Okay? Napaka-bless natin. Alam nyo ba kung bakit? Kasi yung mga trainings natin sa I Am Worldwide, free na lang. Alam nyo ba na ang dami nating trainings dito na kapag sa labas ha, sa totoo lang, may bayad. Yung mga nagtuturo pa dito, resultado. Yung iba nga na nagtuturo sa labas, walang resulta eh. Di ba? Pero dito, yung mga nagtuturo, resultado, mga naka-supercar, may mga 3-story house and lot. Di ba? Mga $1 million circle. Kaya kung meron ka mang best na papakinggan, yun yung mga mentors na nandito, lalo pa sa Team Blast, #1 team sa buong I Am Worldwide, it is finished, di ba? Kasi kung sino pinapakinggan mo, yan ang magiging future mo. Kaya i-take advantage mo kung ako sa inyo. I-take advantage mo. Pag hindi ka umaattend ng ganito mga trainings or mentoring, sa totoo lang, hindi talo ang mentor mo. Ikaw yung talo. Hindi yung mentor na nagtuturo. Kasi yung mentor na nagtuturo, resultado na yan eh. Yung mentor na nagtuturo, alam niya na yung mga dapat gawin. Kaya kung ikaw hindi ka uma-attend, ang talo, hindi yung mentor mo. Kasi hindi kayo umattend, ikaw. Okay? Kaya kung gusto mo maging karesulta, ayan o, ng ating mother mentor, Mentor Shirley May Sibulan. Grabe. Alam mo yun, na yung team na na-create ni Mentor May, hindi na lang siya tinitingala dito sa I Am Worldwide, pero sa buong Pilipinas. Di ba? Grabe, #1 ang team ni Mentor Me. #1 ang team natin dito sa buong Pilipinas. 'Di ba? Sa resulta pa lang, ay grabe. Wala akong alam na team, even sa ibang network marketing dito sa Philippines, na naka-create ng ganitong resulta na katulad na meron ng Team Blast. Doon pa lang kilabutan ka na eh. Tama? Kaya dapat, kung ano yung ginagawa ng mentor mo, kopyahin mo. Nakita mo yung mentor mo, ang sipag umattend ng mga trainings. Ang dami na nag-comment ng mga diamond, blue diamond, black diamond dito sa ating training, umaattend pa. Kopyahin mo yung sipag ng mentor mo. Sabi nga no, ang kukopyahin mo yung actions ng mentor mo para yung resulta nila, makopya mo din. Alright? So, take advantage mo. Yung mga nahihirapan po talaga sa closing, ito yung mga hindi umaattend ng training, hindi nila ina-apply. Kaya kung gusto mo gumaling, sipagan mo yung sarili mo, na-equip yung sarili mo. Okay? Naalala ko before, natuto lang din po tayo mag-IBP, kaka-attend ng IBP. Okay? Ngayon nga, via Zoom, pwede ka nang matuto eh, tama? Pero dati talagang mag-i-effort ka, kailangan pumunta ka sa office kahit malayo ka. Okay? Nagsha-shadow kami sa office. Ibig sabihin, pag may mga mentors na nagpe-present, tumatabi kami sa kanila, no? Nakikinig kami. Alright? Kaya kung gusto mo kumita, kailangan magpakita ka sa trainings. Hindi ka kikita kung hindi ka magpapakita. IBP, I strongly suggest, kung gusto mo lumupit sa closing, paulit-ulit mo talaga itong papakinggan. Dati naalala ko, nung bago pa lang kami ano, sa business, breakfast namin IBP, lunch namin IBP, dinner IBP. Lagi kami nakikinig ng IBP. Hindi ko makakalimutan dati si Mentor Marlon, isa sa mga malulupit na magpa-OTS yan. Si Mentor Marlon, grabe, mga napapa-OTS niyan. Mga general, mga negosyante na big time. Alam niyo, Mentor Marlon, yung habit niya, bago siya pumunta sa presentation, sa car niya, hindi nagpi-play music, ang nagpi-play IBP. O, diba? Lupit ni Mentor Marlon. Minsan magtataka ka, no, bakit kaya ang lupit ni Mentor Marlon? Hindi niyo nakita dati. Bagong-bago pa lang, di ba, kami nila Mentor Marlon sa business. Si Mentor Marlon hindi nakikinig ng music sa sports car niya. Ang pinapakinggan niya, IBP. O, di ba? O sabi ni Mentor David, same here. Talaga, si Mentor Mila natuto daw, nag-shadow. O, di ba, yung mga mentors na nagsha-shadow. So,
pag nakikinig ka kasi ng IBP, marami kang matututunan ng ways paano i-present yung product, paano i-present yung opportunity, even mga closing scripts, kaya kailangan lagi kang umattend. Okay? Hindi lang para sa prospect mo, pero para ma-equip ka din. Mas tataas yung confidence mo. Alright? Next is learn stories of successful people in IAM worldwide. Ito, before closing, kailangan marami ka ring alam na stories. Okay? Marami ka nakikilalang mga mentors dito na na-inspire ka, tama? Pero alam mo ba na yung background nila, yung resulta nila, pwede mo ring magamit yung stories nila para makapag-inspire ka rin ng iba. Pwede mong gawing asset yan sa negosyo. Lagi kong sinasabi to, no? Sa mga closing ng mga trainings natin. Be a story collector. Can you write it down? Be a story collector. The more na mas madami kang stories na alam, mas maganda. Sabi nga, di ba, facts tell, but stories sell. Mas mataas yung probability na mag-join yung prospect kung nakita niya yung sarili niya na magagawa niya yung business. Kasi nakatulong yung mga stories, no, na sinare mo sa kanya. Sa totoo lang, kuya, assess mo, no? Di ba nag-join ka dahil na-inspire ka sa mga stories na sinare ng mentor mo or na nag-present sa'yo? Hindi mo naman naalala lahat ng mga ways of earning ni IAM Worldwide Pero ano yung tumatak? Yung mga buhay na nabago dito sa negosyo. Okay? Kaya kailangan marami kang stories na alam kasi yun yung mas tumatatak. Remember yung matching na sinabi natin kanina? Matching. Mas nagjo-join yung prospect pag naka-encounter siya ng same background na ginagawa ang business at successful siya doon. Naalala ko before, kaya ako napa-join dati nung pinapresent ni Mentor Kat yung business, no? Kasi sila Mentor Poy, sila Mentor JC, katulad ko rin sila na nagtatrabaho sa BPO, na-inspire ako sa kanila. Okay? Nasabi ko sa sarili ko noon, kung kaya ng mga mentors sa to, kaya ko din. Kaya kailangan marami kang alam na stories, iba't ibang backgrounds, ano yung naging reason nila to do the business, ano yung naging resulta nila, pwede mong magamit. Kasi merong iba, hindi sila nagjo-join kasi ang thinking nila, kaya naman yan magaling kasi ano yan kumbaga marami na siyang alam sa business, negosyante kasi yan. 'Di ba? Feeling niya hindi niya kaya kasi iba yung background niya. Pero kung marami, no, kung marami kang alam na stories na same ng background ng prospect mo, magjo-join yung prospect mo. 'Di ba kasi nakita niya yung sarili niya na kaya niyang magawa. O 'di ba si Mentor, isa na naman sa Diamond Mentor na malupit, Mentor JC nanonood din. 'Di ba? Hi Mentor JC. 'Di ba? Napakalupit ng ating mga mentors. Kaya pag may nakilala kang mentor, may mga gumagawa nito no, nakikita ko rin sa office. Ilista mo yung name ng mentor, ano yung background ng mentor, ano yung naging resulta ng mentor, kasi magagamit mo yun sa mga kausap mo. Promise, napaka-powerful nito. Again, facts tell, but testimonies sell. Stories sell. Mas powerful pa kung meron kang album ng mga photos ng mga mentors na may mga iba't ibang stories. Okay? Para kung may mga kausap ka na estudyante, may papakita ka na estudyante na naging successful. May nakausap ka na seaman, may papakita ka na mga seaman na naging successful. Sila Mentor RJ, sila Mentor Joseph, Mentor John Carlo, di ba? Ang dami nating iba't ibang stories, mga nurses, iba't ibang backgrounds, mag-ipon ka ng stories kasi napaka-powerful niyan para makita ng prospect mo yung sarili niya na kaya ko din siyang gawin. Mga nasa BPO, Mentor Kat, di ba? Mentor JC, Mentor Poy, sila Mentor Glens, ang dami. Okay, mga OFW, dapat meron kang album niyan. Okay? And learn from powerful closers. Mag-shadow ka din. Kaya umattend ka lagi ng IBP. Kasi maraming magagaling na closers dyan. Marami kang matitake down notes ng mga realization kung bakit nila kailangan mag-join. Alright? Aralin mo kung paano din mag-share. Kapag sinabi ng mentor mo na, can you share ng reason mo bakit ka nag-join? Ano yung naging resulta mo dito? Huwag ka mahiya kasi practice mo yan when it comes to closing. Alright? The next, before closing, ask questions from your prospects. Okay? Again, be a great listener. Hindi lang ikaw yung dapat salita ng salita. Kailangan pagsalitain mo rin yung prospect mo. More information of your prospect's needs and know
your prospect's emotional pull. Ano ibig sabihin ng emotional pull? Yung hugot ng prospect mo. Bakit gusto niyang gawin yung opportunity? Bakit na-interest siya sa I Am Worldwide? Sabi nga ni Tito John Maxwell, great leaders know how to ask the right questions. So be customer-centric. Again, ano yung needs ng prospect mo? Ano ba yung hugot ng prospect mo? Bakit kailangan niya or gusto niyang gawin yung I Am Worldwide? Kailangan mahugot mo yan. Kasi another concept, people buy based on emotions. Write it down. People buy based on emotions. Kung na-target mo to, mga men, nako, powerful to. Kasi kung mapapansin niyo even sa mga commercials, hindi lang naman yan about facts eh. Tama? Laging may story yan. For example, yung Jollibee, pag nagpo-promote yan ng chicken nila, di ba? Yung Jollibee Chicken Joy. Hindi naman sinasabi doon kung gaano kalaki yung manok nila, yung breading na ginamit nila. Di ba? Pero ano yung promotion ng Jollibee? Yung story, 'di ba? Na nakakaantig ng puso para talagang ma-curious ka sa binebenta ng Jollibee. 'Di ba? Yung jowa na matagal nang naghiwalay tas nagkabalikan ulit, yung maglola, maglolo, alam mo yung nakakaantig ng damdamin. So kailangan marunong ka no na kunin yung emosyon ng prospects mo. Kasi as humans, we are driven by emotions. Always remember, we buy things because of emotions. Bakit madaming bumibili ng products ng I Am Worldwide? Hindi lang siya dahil sa 68 micronutrients, di nga natin memorize yung 68 micronutrients eh. Pero dahil sa mga stories ng napagaling. Di ba? Kaya ano ba yung reason? Bakit siya nag-decide na mag-inquire sa business? Hugutin mo yun. Kumusta ba siya sa work niya? Ano ba yung mga challenges niya sa work niya? Isa to sa mga tips mga menta, para kahit nag-i-inquire pa lang siya, alam mo yun, decided na siya na gumalaw sa business. Kasi nakuha mo yung ano eh, yung deepest why niya. Nahugot mo yung emosyon niya. Kung bakit kailangan niyang trabahuin yung opportunity. Okay? And pag nasabi ng prospect mo, nag-open up yung prospect mo sa'yo, hindi talaga hihindi yan. Okay? Kasi nag-gain mo na yung trust niya. For example, habang nagko-closing ka, nag-open up sa yung prospect mo na ang bigat ng trabaho niya, mababa ang sweldo. O, sa closing mo, pwede mong sabihin, di ba, na-mention mo kanina na challenge ka sa work mo kasi ang bigat ng trabaho, pero mababa yung sweldo, tas wala ka naiipon, wala ka pang time sa family. Yung opportunity ng IA, matutulungan ka niyan. Habang nasa bahay ka, kasama yung family mo, pwede mo siyang gawin. Pwede ka pang kumita ng malaki. Lagi ka namang online. Pag sinabi mo yan, di na makakatanggi yung prospect mo. It also shows that you are a great listener. Tama? Lagi mong tatandaan, people trust yung mga tao na nakikinig sa kanila. Again, people don't care how much you know until they know how much you care. Okay? People don't join the business, they join you. Kasi nakikita kanila na matutulungan sila. Kahit walang pampuhunan yan, naku, gagawan niya ng paraan yan. Kahit jade pa yan. Pag naparealize mo sa kanya na kailangan to ng prospect mo. Okay? Kaya gagawan niya ng paraan. Alright? It's very important that you ask questions. Okay? Alamin mo ano yung deepest why ng prospect mo, ano ba yung hugot ng prospect mo, bakit niya gustong gawin yung I Am Worldwide. Alright? Next, master tee-up or edification. You know how to build up. You know how to make your customers excited. You know how to build the influence of the company, the products, the opportunity, yung mentors mo na pwede mag-share sa prospect mo. Bottom line, magaling ka magpa-excite. May mga kilala ako mga menta, hindi sila marunong mag-present ng opportunity. Pero close deal na kasi ang galing nila magpa-excite. Nahahawa yung prospects nila. Paano ka ba mag-share kapag meron kang nagustuhan na bagay or may nagustuhan kang pagkain? Imagine, paano ka mag-share pag may nagustuhan kang bagay or pagkain? Di ba excited ka? Ganyan ka dapat ka-enthusiastic when it comes to sharing to your prospects. Kasi nakakatulong po yan. Kasi napapasa mo sa kanya yung energy. Alright? Kaya kapag meron kang mga prospects, maganda, sinasamahan mo yan sa IBP. Di ba? Para ramdam ng prospect mo na, alam mo yun, ramdam ng prospect mo yung excitement mo. Or ikaw mismo mag-IBP. Imagine,
may mag-share sa'yo ng product or opportunity tapos hindi excited. Parang dededmahin mo lang siya, di ba? Pero pag may nag-share sa'yo na super excited, talagang ano rin yan, mahahawa din yan eh. Di ba? Kaya aralin mo. Okay? Mag-practice ka. Mapapansin mo yan sa mga top mentors, they are always excited to build up kung ano man yung nangyayari sa I Am Worldwide. Makihawa ka no, sa energy. Diba? Nandito si Song Joong Ki, kahit di mo kilala yon, kailangan isa ka sa mga ano, no? Isa ka sa mga naging excited nung fan meet niya dito. Tama? Isa ka sa mga excited mag-share ng amazing barley lagi. Isa ka sa excited na mag-share ng mga ambassadors natin na Bini. Ang daming ano no, ang daming ways na tinutulungan tayo ni I Am Worldwide para ma-promote yung business natin. Kaya kailangan isa ka sa mga excited diyan. Okay? And of course, visualization, Don Dealer OTS, nakakatulong din ko. Sabi nga, we get what we focus on. Kasi what we focus on expands. Napaka-powerful ng visualization para ma-achieve yung outcome na gusto natin. Kasi sabi nga, kung ano yung mindset natin, yun yung magiging actions natin, and kung ano yung actions natin, yun yung magiging resulta natin. Kailangan, no, yung energy na kapag may kausap ka, OTS na yan, kailangan ma-feel sa'yo. Okay? Or ma-feel mo. Para mas positive ka sa kausap mo. Ibibigay mo talaga yung best mo. Kasi merong mga tao sa sobrang sanay na sila sa rejections, feeling nila lahat ng kausap nila, rejections na, hindi na pay-in. So, hindi na nila binibigay yung best nila. Pero kung may makakausap ka, nag-inquire pa lang sa'yo, pero feel mo na, no, na mapapa-OTS mo yun, mapapa-pay-in mo yan, ibibigay mo talaga yung best mo. Kaya, mindset is really everything, even when it comes to closing. Alright? Kailangan, no, excited ka. Kailangan na-visualize mo na, no, lahat ng kinakausap mo, pay-in yan. Dapat ganun kang ka-positive. Walang aayaw sa business natin. Lahat magugustuhan. Kailangan ganun yung mindset mo. Okay? Marami po ba natututunan? We're halfway through the training. Malapit na rin tayong matapos, no? Hanggang sa mapunta tayo dun sa scripts when it comes to closing. I understand, marami ditong bago, no, na probably first time mo tong napakinggan or napakinggan mo na to. Marami kang ma-apply na techniques, kaya kailangan nagti-take down notes ka. Alright? Ayan, o, sabi ni Mentor May, mindset is everything. Yes, Mens. Sabi ni Mentor Francia, yes po, madaming learnings. Thank you, mga mentors. So always remember this principle when it comes to closing. Meron din tinatawag na ABC rule. ABC, it means always be closing. Okay? There's ABC rule when it comes to closing. It means always be closing. Kumbaga, ang closing pala, no, hindi lang siya towards the end of the presentation. Nag-start yan the moment na makausap mo yung prospect mo, nagka-chat kayo, nagkita kayo ng prospect mo, hanggang sa mag-end yung presentation. Alright? Kaya kailangan confident ka, alam mo, no, yung mga basic principles na tinuturo natin. Kasi the moment na makita ka ng prospect mo, video call man yan, sa call man yan, personal man yan, alam na niya kung magjo-join siya sa'yo or hindi. So it's important to always be your best and give your best. Alright? Kung nag-yes man yung prospect mo sa huli, kasi all throughout, napapayes mo kasi talaga siya. Alright? And sabi nga dito, no, kung ano yung mindset natin, yan yung magiging action natin, yan ang magiging resulta natin. Kaya when it comes to mindset, ito rin dapat yung mindset mo. Okay? When it comes to closing the deal. Paano mo mapapa-oo yung prospect mo all throughout? Number 1, trust the system. Nasa mindset pa tayo, mga mento. Bago natin ituro yung script, kailangan clear muna sa mind natin yung opportunity na ginagawa natin. Alright? Trust the system. Men, napakahalaga ng tip na to. Tiwala ka talaga dapat sa sistema ng I Am Worldwide 100% kahit nagsisimula ka pa lang. Kahit di ka pa kumikita. Sino dito naniniwala na kahit wala pa siyang 1,000,000, yung e-wallet niya, naniniwala siya, isa siya sa magiging millionaire circle ng I Am Worldwide? Comment I am. Dati tinanong yan ng mentor, oh, naniniwala ka ba nakikitain mo yung first million mo dito? Wala pang 1,000 yung e-wallet ko nun eh. Pero isa rin ako sa nagsabing, I am. Naniniwala ako without a shadow of doubt.
Dami nag-IM. Kayo ng mga next millionaires. Kasi kailangan ng ganitong kailangan ng ganitong conviction mga men para mapapiin mo yung prospect mo kahit wala ka pang kinikita. Dapat ganyan yung mindset and attitude mo. Yung sold out ka sa negosyo. Sa super sold out mo, okay, kahit wino-workout mo pa lang yung business, walang ibang makakapag-convince sa'yo na may mas maganda pang ibang negosyo kesa sa I Am Worldwide. Ganyan ka dapat ka sold out. Kasi, paano ka makakapag-convince ng iba kung ikaw nga mismo di ka convinced, tama? Ikaw yung number 1 na may doubt. Ikaw yung number 1 na may fear. Meron pa nga akong mga nakasama din before, no? Nahihiya silang mag-invite or nahihiya silang mag-closing kasi feeling nila baka mamaya hindi kumita yung prospect nila. Ano yun? Di ba? Tanggalin natin yung ganong mindset. Paano ka makakapag-convince kung ikaw mismo wala kang belief sa negosyo natin? So, ang goal mo, pataasin mo ng todo yung belief level mo sa business na ginagawa natin kasi dito nakasalalay yung mga close deal mo. Kaya again, going back, super nakaka-help yung umattend ka ng mga trainings and mentorings. Okay? Again, if you're new here, your goal is to increase your belief level. Kailangan sold out ka sa I Am Worldwide. Kailangan ikaw yung pinakatiwala sa business. Kailangan kapag tinanong ka ng prospect, di ba? Kahit kung tinanong ka niya, kumita ka na ba dyan? Kahit di ka pa kumikita or maliit pa lang kita mo, sobrang confident ka na alam mo na kapag nag-join sila sa'yo, kikita sila dito sa business. Kasi ramdam ng prospect mo yun. Kung may doubt ka, ramdam ng prospect mo yun kung maganda talaga yung opportunity na ginagawa mo. So, wag ka mahihiya. Okay? Again, isa pa to, wag ka mahihiya. Hindi ko makakalimutan na sinabi ng mentor ko before, kung nahihiya ka mag-closing, mahihiya din yung income mo sa e-wallet. Gusto mo ba nahihiya yung income mo magpakita sa e-wallet? Or gusto mo katulad ng mga top mentors natin, sila Mentor Me, nagsi-7 digits every month. Yun ang goal, di ba? So, wag ka mahihiya mag-closing. Okay? Iba nahihiya mag-closing kasi mindset nila, mens, baka isipin niya pinagkakakitaan ko siya. No, hindi mo pinagkakakitaan yung prospect mo kaya mo kinu-close. Tinutulungan mo yung prospect mo. Okay? Kung gusto mo kumapal yung income mo, kapalan mo yung mukha mo, wag ka mahiya. You should be proud kasi ang ganda ng business natin. Legal, ethical, ang ganda ng produkto, ang lulupit ng mga ambassadors, dun pa lang maging proud ka na. Okay? Huwag ka mahiya mag-push sa prospect mo na mag-join. Kasi yung iba nahihiya sila, baka, alam mo yun, baka hindi magka-resulta yung prospect nila. Huwag ganun yung mindset na yun. Huwag ganun yung mindset natin. Okay? Dapat ang mindset mo, pag nag-start yung client mo dito, definitely kikita siya dito. Okay? Kasi, wala namang mababago kung walang gagawing bago. Tama? Dito, i-share mo, no? Yung mga realizations mo rin na ang dami nating ginagastos na liabilities. Ngayon, pang-asset na. Tama? So dito, be confident and positive that the client will definitely earn, make them realize the need. Okay, ipa-feel mo sa prospect mo, no, na need niya ng opportunity natin. Be aggressive but don't be pushy. Pwede ka rin magsama, again, ng mga top mentors na pwedeng tumulong, no, when it comes to closing the deal. Especially kung same yung background. Be sincere and make them feel that you will help when you say it, do it. Tatlong questions na usually tumatakbo sa mind ng mga prospects kapag nakikinig ng presentation. Number 1, magkano ang kapital? Number 2, paano ako kikita? Number 3, sinong tutulong sa akin? Usually, yung first 2 questions, sagot na yan eh. Kasi magkano ang kapital, nasagot mo na yun sa presentation. Paano siya ikita, nasagot mo na rin yan. Pero it's very important, naramdam ng prospect mo, no, na matutulungan mo siya dito sa business. Kailangan mapa-feel mo sa prospect mo na di niya to gagawin mag-isa. May tutulong sa kanya. And pag sinabi mo yon, kailangan gawin mo talaga. Okay? Mas confident ka magpa-join kung alam mo sa sarili mo na matutulungan mo si prospect. Another closing mindset, it's always a no if you do not ask. Huwag mahiya magtanong. Diba? After mapanood ang prospect mo, anong nagustuhan? Mamaya pag-uusapan natin yan sa scripts.
Anong package yung nagustuhan ng prospect? Ano yung mode of payment? Meron kasi, for example, mga bago given to, after i-present, nahihiya magtanong. Ano po nagustuhan ninyo? Nahihiya sila magtanong. Diba? Kapag ganon, takot ka ma-reject, hindi ka nagtanong, hindi ka talaga makakapag-close deal. Sabi nga, for every yes, it builds your business, but for every no, it builds you. Huwag mahiya magtanong. Either yes or no yung sagot dyan. If yes, mabibuild yung business mo kasi nag-pay-in si prospect. Mabibuild yung business niyo. If no, okay lang yan. Kasi ikaw naman yung mabibuild dyan. Ikaw naman yung matututo. Alright? Never promise anything that you cannot deliver. Huwag mo i-break yung trust ng prospect mo. We're in for the long haul. Ibig sabihin, once nag-join yung prospect mo, it's gonna be a long-term relationship. Alright? And you are an agent of hope. Lagi mong tatandaan to, agent of hope ka. Kung bakit kailangan mas confident ka when it comes to closing the deal. Kasi meron kang magandang opportunity na maraming pwedeng matulungan. Hawak mo yung susi sa mga pangarap ng prospects mo. Ang mindset mo dito, dapat instrument ka ni Lord para makapagpabago ng buhay ng maraming tao. So whenever you're closing the deal, whenever you're closing the deal, you're helping the prospect to achieve the blessing na matagal niya nang pinagpipray. Kasi 'di ba, clear sa atin na si Lord, whenever may pinagpipray tayo, hindi niya yung binabagsak sa harap natin, but He gives us opportunities. And hawak mo yung opportunity na yun sa kamay mo na sinishare mo sa prospect mo. And it's not an accident na nag-inquire yung prospect sa'yo at nagkausap kayo about this opportunity. Tama? Kaya dapat mas confident ka. Confident ka na talagang i-push yung prospect mo na gawin yung I Am Worldwide kasi dati niya lang din tong pinagdarasal. Imagine ha, kung hindi lang din tayo matinding kinlosing no, ng mga mentors natin, wala tayo dito despite sa ang daming negative sa mind natin. Buti nila ang gagaling ng mga mentors natin. Andito na tayo sa I Am Worldwide, tama? So kailangan ganyan ka din kakulit. Kailangan ganyan ka din ka-excited, ka-enthusiastic when it comes to closing the deal. Marami talagang aayaw, pero meron at meron ding oo. Okay, kaya makakatulong yung mindset na to, no? Para talagang ma-close mo yung deal sa kausap mo na prospect. Okay, malapit na tayong matapos ha. I hope andyan pa rin kayo. Nakakapit pa rin ba kayo? We have 200 plus pala, no, na nakikinig ngayon. Ito na mga mentors. Pumapit ka na kasi papalapit na tayo, no, sa script para makapag-close ka ng deal. Pero, ano, no, kailangan mindful ka sa mga buying signals. Kailangan sobrang manggigil ka na no, sa closing. Huwag mo nang bibitawan yung prospect mo pag napakinggan mo to. Verbal, narinig mo to sa kanila. Pag tanong yan ng tanong ng maraming questions, naku yan na, mas lalo mo nang galingan. Kaya again, we cannot emphasize this enough. Kailangan umattend ka na umattend ng mga trainings para lahat ng questions ng prospects mo, sagot mo. Okay? Huwag kang mairita kung matanong yung prospect mo, sign yan na interested siya. Alright? Pag nakaka-receive ka na ng mga positive statements, pag nasabi ng ang ganda pala niya, no? Ay, yung product, magagamit ko yan, no? Ay, ang ganda pala ng opportunity ng I Am Worldwide, no? Kailangan mas lalo ka na manggigil when it comes to closing. They talk about how they can handle it when they own the product. They want to know more. Or even expressing concerns. Sabi ni Mentor Rachel, good sign na matanong si client. Yes, that's right. Even expressing concerns. Diba? For example, may mga prospect ka na magsasabi na scam ata yan eh. Naku, pyramid ata yan eh. Iba nawawala na ng gana kapag ganun. Pero hindi mo alam, pwede mong ma-turn around yun. Pwede mong ma-change yung belief ng prospect mo. Tama? So even expressing concerns, it's a sign that the prospect is interested. Non-verbal, ito yung mga na-observe mo sa prospect mo habang nakikinig siya ng presentation, agree ng agree. Leaning forward, it means that the prospect is interested, smiling, the customer is listening attentively, nag-eye contact yung prospect mo, and nag-enjoy sa presentation. Mas lalo ka nang manggigil when it comes to closing the deal. Ito dapat yung sales flow natin, mga men. Okay, ito yung sales flow na susundan mo. After mo ma-prospect yung client mo, di ba, in-invite mo na siya sa presentation, na-presentan mo na. Dapat hindi lang nag-i-end dito sa presentation. Okay? Kailangan humantong kayo sa closing. Right after they watch or attend the presentation, kailangan mag-usap ulit kayo ng prospect mo para ma-close deal mo siya. Clear po?
Kasi merong ganun eh, taga-send lang ng mga video presentations. Mens, ang dami ko nang sinenda ng presentation, 100 plus na today. Pero kinausap mo ba ulit after the presentation? Yun lang. Baka sinendan mo lang ng presentation. Tama? Sayang naman yung prospect mo, baka ma-closing pa yan ng iba. Diba? Kaya yan ha. Again, this is the flow. After you prospect, in-invite mo na presentan, don't forget to close. Now, the question is, are you ready to close? Sabi nga, timing is important in effectively closing the sale. How will you know that it is time to close the sale? Consider the following questions. Have you handled all of your prospects' concerns and objections? Kasi may tuturo ko sa inyong closing script. Pwede kang dumiretso doon, basta na-handle mo na lahat ng mga concerns and objections ng prospects mo. Ibig sabihin, nasagot mo na lahat ng mga questions niya. Kaya after the end of the presentation, the good question to ask is, may mga questions pa po ba? May mga questions pa po ba? May mga concerns pa po ba kayo? Okay? And the next is, have you communicated a genuine concern to provide the right solution to your prospect? Kasi baka may concern yung prospect. Kaya pala hindi mo pa ma-close kasi meron ka pang concern na hindi mo pa ma-address. For example, ready to pay in na ng Jade yung prospect mo pero hindi niya alam or di siya sure paano ma-receive yung product. Kasi nasa part siya ng mundo na ang hirap magpa-ship, something like that. And next is, your client satisfied with the presentation and got all the answers that he or she needs? As soon as sinabi ng prospect mo, wala na, ang ganda ng presentation, ito na yon. Go for it. Mag-close ka na. Ito yung closing flow na susundan mo. Assumptive closing, one-leg closing, cut-off closing, ano yung preferred package, mode of payment, and sense of urgency ng prospect. Okay? So, iisa-isahin natin yan, no? Assumptive closing, it means, nag-assume ka na nagustuhan ng prospect mo. Okay? Kaya, i-close mo na siya. Magpe-pay in na siya. Okay? Up to now, ito pa rin yung closing na ginagamit ko na hindi ko makakalimutan na tinuro ni Mentor Marlon. Diba? Since nagustuhan mo na yung business, importante dito makapag-start ka na. Since nagustuhan mo na yung I am, importante dito makapag-start ka na. Ayan. Mamaya, babasahin natin sa script. Isa-isahin natin to. Ito yung script. So, pwede ninyong screenshot. Pwede ninyong picturean. Basic script lang to mga mentors ha. I know may mga closing na kayong ginagamit na effective sa inyo, but this is just a basic script. Especially if you're new sa business, you don't know kung ano yung sasabihin mo. Pwede ka mag-start dito and then from there, mag-insert ka no, ng iba pang mga closing script mo. But this is a basic closing script na pwede mo magamit, especially if you don't know paano. For example, meron kang prospect, nakanood ng presentation, video or personal. Kumusta? 'Di ba? Ayan, kumustahin mo ulit, balikan mo. Again, 'di ba? Babalikan mo si prospect. Natapos mo ba yung business presentation? Napanood mo ba yung video? 'Di ba? Tanungin mo, anong nagustuhan mo sa presentation? 'Di ba? O paano natin i-apply yung assumptive closing? Oh, that's good. Sabi sa iyo sure ako na magugustuhan mo 'to. I-hype mo si prospect. 'Di ba? Ipa-excite mo. Be enthusiastic. O maganda talaga tong business na to sa panahon ngayon. Kasi kahit nasa bahay ka, pwede kang kumita, yung mga products natin, something like that, yung mga sinabi ng prospect sa'yo. Ito na yung assumptive. Since nagustuhan mo ang negosyo, importante makapag-start ka na. Kasi di ba nag-share na si prospect, wala na siyang questions. Nagustuhan niya yung business, ang ganda. Ito na yung assumptive closing. Since nagustuhan mo yung business, since nagustuhan mo yung I am, important makapag-start ka na. Dito na papasok ngayon yung one-leg closing and sense of urgency. Kasi importante dito ang positioning. Okay? Kasi nagustuhan na ng prospect mo. Ngayon, the next question is, bakit niya kailangan magsimula as soon as possible? Bakit hindi next month? Bakit hindi after 3 months? Kailangan mapaintindi mo sa prospect na kung magjo-join din naman siya later, maganda mag-start na siya ngayon kasi may advantage yung pagjo-join niya ngayon. Para mapa-OTS mo. Ibig sabihin on the spot, mag-join si prospect. Kasi kakahinayang eh. Imagine magjo-join din naman siya later on, bakit hindi pa ngayon? Kasi kung ngayon siya nag-join, mapoposition yung kanyang account.
At pag na-position yung account ng prospect natin, di ba napapanood natin yan sa IDBP? Lahat ng mga susunod na mga kausap natin, kasi one account policy lang tayo, possible malagay sa baba ng organization niya. Ngayon, pwede na siya magkaroon ng points na pwede niyang kitain later on. Automatic, magkaka-team na siya. Tama? Mas malaki yung potential na pwede niyang kitain. Tama ba, mga mentors? Kailangan clear sa'yo yung advantage na nagjo-join ngayon, kaagad. Yung advantage ng one leg closing. Kaya kailangan mapa-feel mo sa prospect mo yung sense of urgency. Okay? Kasi wala naman discount kung later siya mag-join, tama? Ganun pa din yung ilalabas niya. Sayang yung magiging points niya at sayang yung time na pwede na siyang mag-start na kumita. Tama, mga mens? Tapos, sabihin mo pa sa prospect mo yung cut-off, tapos ang cut-off natin every Monday. On or before Monday, nakapag-start ka, na-encode ka. Diba? Tapos nakapag-refer ka pa. Pwede mo na yun kita in the following Friday. Pwede ka na mag-ROI. Pwede ka na kaagad makabawi. Then yung mga susunod na mga kausap namin the following cutoff, pwede maging part na ng organization mo. Yan yung cutoff closing naman. Kaya advantage mo kung masisimulan mo na kaagad. Kung mapapansin niyo mga mens, focus ito sa kung ano yung benefit ng prospect mo. Kung bakit kailangan niya mag-join. Okay? Kailangan hindi ma-feel ng prospect mo na kung bakit kailangan niya mag-join kasi kailangan mo ng pay-in. Hindi kailangan ganun. Ang kailangan ma-feel ng prospect mo is kailangan niya na mag-join agad kasi advantage na yun. Mas beneficial sa kanya. Okay? So pag sinabi mo to, nag-assumptive closing ka, sinabi mo na yung positioning, sinabi mo na yung cut-off, mapapatangunan yan si prospect. Ah, okay, ganun pala. O, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Diretsuhin mo na sa mga susunod na spills natin. If ever ba, anong nagustuhan mo? Magje-jade ka ba? Magje-jade o magje-jade? Iba yun na yung questions nila eh. Magje-jade ka ba? Magpa-platinum, gold or silver? Kung mapapansin ninyo mga men, hindi ka na nagtatanong dito na magjo-join ka ba or hindi. Wala nang ganun. Assumptive closing. Power of options. Alam mo na magjo-join si prospect. Tinatanong mo na lang siya kung anong options niya. Ano mo nagustuhan mo? Jade ka ba? Platinum, gold or silver? Power of options. Siyempre, mamimili na si prospect, di ba? I want yung jade. Ganda kasi ng jade eh. Mas maganda yung benefit. O since nagustuhan mo yung jade, ano yung mode of payment mo? Mag-bank transfer ka ba? Pwede rin credit card. Di ba, papiliin mo na kaagad si prospect. And pag namili na siya, oh, that's good. Ito na yung form na i-fill out mo. Ito rin yung bank account kung saan mo ipapadala. Para ma-prioritize ka na namin sa system. Ma-reserve na yung slot and products mo. Diba? Then pagka-process, include na natin yung account mo. Then process na natin kaagad shipment ng product mo. Turuan na kita kaagad dito, pakilala na kita sa team para mabawi natin yan kaagad. Diba? Tara, simulan na natin. If ganito ka, ka-aggressive, ka-smooth, ka-knowledgeable, OTS talaga yan mga men. Nakuha po ba? Natuto po ba sa flow natin? I-master mo to. Assumptive closing, one leg closing, cut-off closing, ano yung preferred package, ano yung mode of payment. Sense of urgency. Merong iba, no? Nagpapa-down payment. Kasi for example, yung iba hindi makapag-transfer ng whole amount, pero para may commitment na, o pwede ka mag-down payment para ma-reserve ka ng slot mo. Diba? Or yung iba, interested talaga, gagawan pa ng paraan. Diyan napapasok yung calendar closing. Kunin mo yung commitment kung kailan magpipay in yung prospects mo. Tips and closing higher packages. Kasi for example, binigyan mo na ng option yung prospects mo. Ano yung package na nagustuhan niya? Pwedeng mamili yan ng mababa, di ba? Kasi yun yung kaya niya. Pero still close sa mas mataas na package. Lagi mo i-closing ng Jade. Lagi mo i-closing na mas mataas na package. Especially if gagawin niya talaga yung business. Kasi the higher the package, the higher the benefits. Ito yung isa sa mga madalas sa questions eh. Mens, paano mag-closing ng Jade? Ito yung mga tips. Again, i-relay mo yung benefits ng closing ng higher packages. Kasi the higher the package, the higher the benefits. Pag nag-Jade ka, maximize yung potential income. Yung 13 ways to earn natin. Mas makaka-earn ka ng higher points. Para nagpa-passive ka na dyan. Diba? Plus yung just for you. Kuha mo lahat ng just for you.
na iba't ibang packages. Hindi ka lang nakalimit sa just for you mo. Plus, pag naka-Jade ka, may plus 50 boxes ka. Diba? It will save you more money. Mas mabilis ka rin makapag-rank up. Kasi yung iba nag-just for you lang, Sapphire na kaagad sila. Diba? Ang advantage pa kapag mas mataas yung package mo, no? When it comes to products, mas madali sa'yo mag-share kasi marami kang stocks on hand. And mas makaka-attract ka ng executive packages. Diba? Pakita mo yung mga stories ng mga mentors na nag-start ng Jade, tapos na-hit yung mga first million nila kaagad, para mas ma-close mo sa higher packages. Again, ang pag-closing ng higher packages, huwag ka mahihiya kasi hindi yan para sa'yo, para yan sa prospect mo. Marami ako nakausap na nagsisisi sila bakit hindi sila pinush ng Jade. Diba? May mga nakausap ka ba na ganun? Nainis sila later on nung naintindihan nila yung business sa bakit hindi sila pinush ng Jade. So maganda sa simula pa lang i-push mo na ng Jade para walang pagsisisi later on. Alright? Additional tips? Ayan, may ako so sabi ni Mentor Rachel. Additional tips? Malapit na tayo matapos. Phone calls or video calls are much effective than chats. Maraming magaling sa chat closing, pero mas maganda phone call or video calls kapag malayo. Mas maganda nga personal pinupuntahan. Be excited and talk with conviction. We've already talked about this kanina. Power of choice or options. Huwag mo nang tanungin kung yes or no si prospect. Bigay mo na yung options. Next, maintain your posture. Ano yung posture when it comes to sales? Prospect should not feel that you need him. Always remember that you're giving an opportunity to help him change his life. Ito yung ibig sabihin ng posture when it comes to sales. Kailangan, ang ramdam ni prospect, siya ang mas may kailangan nito, hindi ikaw yung may kailangan sa kanya. Kasi kung ikaw lang may team ka na, alam mo na yung business, nagsistart ka na kumita, mas kailangan niya to. Yun yung kailangan maramdaman ng prospect mo. Kasi may mga tao talaga na ayaw nila, na nafe-feel nila na binibentahan sila. Kaya kailangan matutunan mo talaga yung art na nafe-feel ng prospect mo na kailangan niya to. Yun yung nare-relay mo sa kanya. Next, practice. And lagi niyong tatandaan to, the goal is within 24 to 48 hours, ma-close mo yung prospect mo. Remember this, the goal is within 24 to 48 hours, ma-close mo yung prospect mo. Kasi alam niyo ba, na according to studies, yung excitement ng tao, naglalast lang yan within 24 to 48 hours. Kaya kailangan, right after the presentation, ma-close din mo kaagad si prospect. Malaman mo kaagad yung commitment ng prospect mo. Wag after a week mo pa siya babalikan. Kasi kung after a week pa, tingnan mo, parang walang nangyari, parang hindi siya nakanood ng presentation, wala na excitement niya eh. Sabi ni Mentor EJ mismo, o diba? Kaya kailangan, i-closing mo kaagad. And numbers game. Remember this din numbers game. Kailangan alam mo yung ratio. Kasi nakikita lang natin puro OTS, diba? Tapos nadadown ka kasi bakit ganun puro sila pay-in. Pero hindi mo alam, ang dami kasi nilang kinausap. So tandaan mo rin itong mga men. May ratio na tinatawag. May batting average na tinatawag. Sa 30 na siniran mo ng IAM, pwedeng 10 lang dyan umattend ng presentation. Sa 10 na umattend ng presentation, pwedeng 5 lang dyan closing mo. And pwedeng 1 to 2 lang dyan yung magpipay-in. Gets po? Yung mga nakikita ninyo na pay-in, hindi yun lahat on the spot nag-join. Okay? May ratio lang yan. Kaya kung gusto mo maraming pay-in, marami ka rin kausapin. Hanggang sa tumataas na yung batting average mo. Alright? Kasi baka mamaya, kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang mentors, bakit 3 yung pay-ins niya, hindi mo alam 100 yung kinausap niya. Tapos ikaw wala kang pay-in kasi isa lang pala kinausap mo. Tama? So, gano'n kailangan marami kang kausapin. Again, be ready with photos and stories, be prepared with your tools, kasi baka mamaya, ready to pay in na yung prospect mo, pero wala ka palang form, hindi mo alam yung bank details ng prospect mo, hindi mo rin alam yung packages na wala na nanggana yung prospect mo. Kailangan prepared ka sa tools mo. And have a follow-up list. Have a follow-up list. Iba yung prospect list, iba yung follow-up list. Pag-uusapan natin yan in a while.
Ayan, learn stories, pag-usapan natin yan, and share during closing. Kasi ikaw yung nag-invite sa prospect mo, kailangan mag-share ka no, sa prospect mo, bakit ka nag-join, ano yung naging resulta mo, wag lang yung mentor mo. Okay? So, paano naman pag may objections? Pag may objections, use this technique. Feel, felt, found technique. How to handle objections professionally? For example, may mga objections yung prospect mo. Just be cool. Kasi your prospect will sense that you do not know the answer if you get rattled. Okay? Paraphrase. You learn how to paraphrase. I-repeat mo yung objection ng prospect mo. Your client feels that you really care about his needs and clarify what the actual concerns are. For example, sabi ng prospect, gusto ko sana kaso wala pa akong pang-join. Paano mo i-paraphrase? Tama ba? Gusto mong gawin yung business, pero wala ka pang-join? Yun yung sample ng paraphrase. Okay? Or, gusto mong gawa ng paraan para ma-feel ng prospect mo na naiintindihan mo siya. Do not interrupt while the prospect is speaking kapag nag-share siya ng mga objections niya. KISS, K-I-S-S, keep it simple. Keep it short and simple. Give direct and exact answer to avoid confusion. And do not argue with the prospect. Sabi nga, listen with the mind to get the substance of the objection and with the heart to empathize. Paano yung feel, felt, found technique and action? This can be used during closing for overcoming objections. Kahit ano pang objection, kapag alam mo to, kaya mong i-overcome yung objections. The standard formulation of the objection handling technique goes like this. Feel, felt, found. Tandaan mo to ha. Feel. You tell them, I understand how you feel. This is intended to tell the customer that you have heard them and can empathize. Again, mga mentors, people don't care how much you know until they know how much you care. Kailangan ma-feel ng prospect mo muna na intindihan mo siya. Okay? Kailangan para makinig siya sa'yo, sa i-advise mo. Felt. Tell them about someone else who felt the same way initially, or pwede mong sabihin yung experience mo na hindi siya alone, ganyan din yung na-feel ko. Para ma-feel ng prospect mo na mas naintindihan mo siya, meron ding nakaranas ng na-experience niya. Then, tell them how the person found that when they did what you wanted or bought the product, they got what they wanted. Ano yung solusyon? Found. So, paano yan? Feel, felt, found technique in action. Regardless kung kung anong objection ha. Kung hindi mo alam kung paano i-overcome yung objection, pag may sinabing objection yung prospect mo, ito lang yung susundan mo. For example, common objection, gusto ko sana mag-join, kaya lang wala akong pera. Paano yan? Feel, felt, found. Feel, naintindihan ko na wala kang pera sa ngayon para makapag-join sa business. Na-feel mo si prospect. Felt, naalala ko, ganyan nga din ako before nung na-present sa akin tong negosyo kasi wala nga akong savings Paano makaka-join? Found. Pero naisip ko, walang mababago kung walang gagawing bago. Kaya ginawan ko ng paraan para makapagsimula ako dito. Nakiswipe lang ako ng credit card or nangungutang ako para makapagsimula. Kasi dati din naman, akong gumawa ng paraan tuwing may emergency. Bakit hindi pa dito sa negosyo na lifetime ako pwedeng kumita, di ba? Ngayon, ito na yung resulta. Gets, mga mentors? Feel, felt, found. Na-feel mo si prospect. Kung naintindihan mo yung sinasabi niya, ramdam mo yung sinasabi niya kasi na-experience mo rin yan or meron ding iba naka-experience, and then you found a solution. And this is the solution. I am worldwide. Diba? Ginawan mo ng paraan. Okay? O for example, another objection. Isa sa mga common objection. Naku, baka hindi magustuhan ng asawa ko. Negative yung asawa ko dyan. Papaalam ko muna sa asawa ko. Oo, naintindihan ko na kailangan alam muna ng asawa mo yung business na ginagawa, yung business na to. Diba? Felt. Naalala ko may mentor din akong ganyan. Negative yung asawa niya sa negosyo. Pero dahil kailangan nila ng opportunity, despite na negative yung asawa niya, nag-decide pa rin siya na magsimula. Kasi nga, tuwing nagsha-shopping nga siya, di nga niya pinapaalam sa asawa niya Negosyo pa kaya nakikita siya. Charot. Di ba yung madalas na sinasabi? Tama? So, may something like that. Di ba? So, kahit ano pang objection, pwede mong ma-overcome. Basta i-apply mo itong feel, felt, found. Okay?
Paano ginawa ng paraan? Paano nakapagsimula? Kaya again, it's very important na marami kang alam na stories para marami kang ma-share. Okay? Oh, more tips. Dwarfing. You can also apply this. Make them feel that the startup capital is low. For example kung gusto niyo na talagang mas mag-join sa prospect, alam mo ba, Mare, ang mura lang ng startup capital dito na Jade. Kasi, for example yung 198.8, i-divide mo into 365 days, alam mo ba na 544 pesos lang yan per day? Magkano ba pag kumakain kayo sa restaurant, inaabot kayo ng libo-libo, di ba? Dito, for as low as 544 pesos per day, naka-Jade ka na. Na marami naka-Jade dito bumalik na ng milyon-milyon yung pinuhunan nila. Kailan yung last time na nag-spend ka ng 544 pesos sa isang araw na may bumalik sa'yo? Di ba wala? Pwedeng dwarfing. Mat more kapag silver. Naku naman, pag silver. 16.8 divided by 365 days, 46 pesos. Huwag kang pumayag na mas mahal pa yung binibili mo na drinks kaysa sa opportunity na ginagawa mo. Di ba? Yan example ng dwarfing. Or next, another power closing, show the vision and the plan. Marami magaling dito. Ay nako, pag ikaw nag-join dito sa business natin, once na nagsimula ka, ito na yung plano natin. Goal natin kaagad, makomplete mo na kaagad yung 4 mo. Pag nag-4 ka, magiging Sapphire Elite Executive ka na kaagad. Yung 4 mo, tuturuan kaagad yan natin. Pag yung 4 na yan, nag-just for you kaagad, Ruby ka na. Alam mo yun, yung dapat ganun kang ka-enthusiastic, ganun kang kagaling mag-share ng vision and plan. I-hit natin kaagad yung first million mo dito in 3 months. Ito yung project natin. Hindi tayo papayag na yung network mo, hindi malalaman yung opportunity ng I Am Worldwide. Huwag mong hayaan na ibang makapag-share sa kanila, kailangan ikaw yung mauna. Okay? Next, suggestion close. Mag-suggest ka na. Bestseller natin dito, All Barley. Bestseller natin dito is yung Jade. Ano, ito yung kunin mo, no? Kasi ang ganda nito eh. Diba? Next, pay now or pay later. So kung magjo-join ka din ngayon, ay kung magjo-join ka rin naman later, bakit hindi pa ngayon? Tama? Mas advantage mo, nakaposisyon yung account mo, magkakaroon ka na ng points, pwede ka na mag-start na kumita, pwede ka na mag-start umattend ng training. Yung incentives, pwede mo na mag-start na i-hit. Mas advantage yun sa'yo kesa magjo-join ka later. Kasi magbabayad ka rin naman later, bakit hindi pa ngayon? Diba? Pag nas-position siya, andito yung account niya sa taas. Pag later, nasa baba. Ano yung mas maganda? Nasa taas, nasa baba. Mas maganda nasa taas. Diba? So these are additional closing tips. And as we end, don't forget to follow up. Okay? Alam niyo ba na ang follow-up, it's part of closing? It's the most important aspect in closing the sale. Always remember, sabi nga dito, no, 80 to 90% of sales comes from follow-up. And alam niyo ba na 79% of leads are never followed up? Kaya kanina, sinabi natin, create a follow-up list. Kasi according to statistics, summarize lang natin to. Okay? Closing during follow-up comes from 4th to 12th follow-up. According to statistics. Usually, 4th to 12th follow-up bago mo ma-close yung prospect mo. Diba may mga na-OTS ka? Pero meron ka rin mga hindi na-OTS. Pag hindi mo na-OTS, hindi ibig sabihin nyo na no na siya forever. It means not now. Tandaan mo yan Yung mga hindi mo na-closing, hindi mo na-OTS, not now pa lang. Hindi yan no forever. And usually now, close yan during 4th to 12th follow-up. So, ibig sabihin, maraming exposure pa pala yung pwede mong gawin sa prospect. Kaya kung may follow-up list ka, advantage mo. Alam mo kung bakit? Marami kang, kumaga, may listahan ka ng mga tao na pwedeng kausapin mo once in a while, send ka ng mga updates once in a while, connected kayo through Messenger. Ito tuturuan ko kayo ng tip. Di ba madalas kang post sa I Am Worldwide sa wall mo, tama? Alam niyo ba na yung mga madalas na nakakita ng I Am Worldwide post mo ay yung mga tao na nakakausap mo through Messenger? Yung mga nakaka-chat mo lagi.
sa Messenger, yun yung makakita ng post mo. Yun yung Facebook algorithm na tinatawag. Pinapakita ng Facebook yung mga post mo sa madalas na nakakausap mo. Pero kung may prospect ka, tapos once a year lang kayong nag-usap, or after ilang months na kayo nag-uusap, kahit post ka ng post, hindi niya makikita yung mga post mo. Yung mga posting natin is also a form of follow-up eh. So keep connected through Messenger. Be creative. Once in a while, you connect with your prospect. Kung meron kang list, mas madali sa'yo. Okay? Ang follow-up mga mens, hindi lang naman siya, ano, magjo-join ka na ba sa business? Ano, simulan na natin yung negosyo? Wag lang ganun. Ang follow-up, you can be creative. Sis, ang cute ng baby mo. Sis, ang ganda ng pinuntahan ninyo. Sis, we have a new ambassador pala. Sis, we have a new product. Okay? So that's how you follow up. Maraming ways to follow up. So keep connected through Messenger and be active. This is the best form of follow-up. You must show progress in the business. Baka kasi mamaya, gigil ka ngayon, pero after ilang weeks ka na bago nag-post. Alam mo na sa mind ng prospect mo, kapag hindi ka active na nakikita niya na ginagawa mo yung business mo online, nasa isip ng prospect mo, sabi ko na nga ba, sa simula lang yan eh. Papajoin niya pa ako dyan. Papajoin niya pa ako dyan, sa simula lang pala siya active. Kasi wag ganun, Mensa. Kailangan, the more na mas manggigil ka na ipakita mo na active ka in doing I Am Worldwide. Kasi it's also a form of follow-up. Your prospects are watching you, di ba? Yung mga nakausap mo, they're watching your progress. Na later on, dahil nakita nila yung progress mo, sila na lang yung automatically na mapapajoin. Thank you, Mentor Mila. Never give up, never stop following up. Okay? Again you have a prospect list, but you also have a follow-up list. Follow-up list, yung mga kinausap mo na hindi OTS. It doesn't mean not now. Okay? I mean, it doesn't mean not forever, but not now. Kaya kailangan be creative when it comes to following them up. So as we end, dito na tayo magtatapos sa wakas. Ayan. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Okay? Ibig sabihin, mga mentors, baliwala lahat ng kaalaman mo, ng skills mo, pero kung di mo ipapractice, baliwala lang din. And always remember this, Proverbs 11:25, those who bless others will be abundantly blessed themselves, and those who help others are helped. Again, you are an agent of hope. You hold a great opportunity in your hands na pwedeng maraming matulungan. So huwag ka mahihiya mag-share. And pag may times nagda-doubt ka sa sarili mo, always remember, nilagay ka ni Lord dito for a purpose. Bilyon ng tao sa mundo, pero out of billions of people, bakit ikaw yung nandito? Kasi you are capable na gawin yung business natin. You are also capable to achieve kung ano man yung na-achieve ng mga top mentors. So, lagi mo itong i-recite kapag pinanghinaan ka ng loob. Bago ka mag-closing, lagi ka mag-pray. Lagi mong i-recite Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Okay? So that's it, mga mentors. I hope marami kayong natutunan, but I would just like to remind you before we end na please don't forget, diba, our Fire Up event this 2025, and that will be on Sunday, 31st of August. So, eto mga menta, this is the biggest event of Team Blast. So, wag kang pumayag na ikaw lang mag-isa na attend. Kailangan marami sa grupo mo, and of course, dapat marami sa grupo mo ay awardee dito sa event natin na to. Okay? So yun lang mga men. Thank you so much. Thank you for watching. Thank you sa lahat ng mga nag-participate. I hope marami kayo natutunan. This is your Diamond Mentor, Chris Financial. I am Worldwide, and to God be all the glory.